Salamat po, Panginoong Diyos, sa itong magandang umaga na ipinakaloob niyo po sa amin. Sa biyaya mo kami nakarating sa itong panibagong taon, 2024. Salamat po sa inyong pagbigay sa amin ng itong pagkakataon na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan. Samahan niyo po kami sa aming pagtitipon at pagkikinig at pag-aaral ng inyong banal na salita. Pakalooban niyo po kami ng kagalakan at kalakasan, kaaliwan sa pamamagitan ng inyong salita at banal na pagkikitungo sa bawat isa sa amin dito. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron po kayong napakagandang kalooban at plano sa itong bagong taon 2024. Nawa lahat po ng mga kapatiran na yumuyuko sa inyong harapan ay magamit ng Panginoon para sa inyong maluwalhating kalooban. Gamitin niyo po ang aming katawan. Gamitin niyo po ang anumang yung talento na ipinakaloob niyo po sa amin. Gamitin niyo po ang buong buhay po namin para sa inyong kalooban. Sa umagang ito, magmula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin dito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Psalm chapter 40, verse 6 po. Psalm chapter 40, verse 6 po. So, magmula verse 6 hanggang 10, magmula verse 6 hanggang 10, so, magsalitan po tayo, one verse by one verse, alternative, basahin po natin from verse 6 hanggang verse 10. So, ako po muna, hain at handog hindi mo ibig, unid, binigyan mo ako ng bukas na pandinig, handog na sinusunog at handog pang kasalanan na hindi mo kinailangan. Kinaluluguran kong sundin ang inyong kalooban, O Diyos ko, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Hindi ko ikinubuli ang inyong katuwiran sa loob ng aking puso. Ibinalita ko ang inyong katapatan at ang pagliligtas mo. Hindi ko inilihim ang inyong tapat na pag-ibig at ang inyong katapatan sa dakilang kapulungan. So hanggang dito po. So ngayon ay pag-aralan po natin tungkol sa kalooban ng Diyos sa itong teksto dito sa Psalm chapter 40. So ito po yung sinabi po ni Haring David. Ito po yung awit po ni Haring David. Pero napakaganda po yung mensahe po dito dahil parang kompleto po ito. Kompleto po ito sa ating Christian living. Kung paano po tayo naligtas, tapos kung paano po yung ating pamumuhay Kristiyano, tapos ano po ang dapat nating gawin sa ating natitirang panahon sa buhay dito sa lupa.
So kapag pinabasa po natin yung Biblia, so malinaw na po yung kalooban ng Diyos. Kaya lagi ko pong sinasabi sa atin, yung dati po natin pamumuhay ay ayon po sa ating sariling kalooban. So meron po tayong plano, meron po tayong sariling kagustuhan. So yun po yung sinunod po natin dati. Pero nung ligtas po tayo, nung nakilala po natin si God, nung nakilala po natin ang Panginoon, so iba na po, nagbago na po yung ating yung pananaw sa buhay. Yung buhay, nung ipinanganak tayo sa mundong ito, yung kapanganakan po natin sa mundong ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Tapos, sa buhay po natin sa mundong ito, meron din pong kalooban ng Diyos. So, hindi po ayon sa ating sariling kagustuhan. Tapos, hanggang sa kamatayan, yung ating natitirang panahon sa mundong ito ay dapat ayon po sa kalooban ng Diyos. Yun po yung pinakahangarin po natin. So, pero hindi po ito madaling gawin. Madaling sabihin, pero hindi po ito madaling gawin. O hindi po ito madaling mangyayari. Kaya, so isa-isa po, pag-isipan po natin. Verse 8. So, pwede po natin itong basahin. Verse 8, 3, 2, 1. Kinalulukuran kong sundin ang inyong kalooban, O Diyos ko, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Sa totoo lang po, ito po yung pinaka-highlight sa itong main teksto. Kinalulukuran kong sundin ang inyong kalooban. O Diyos ko, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Okay. Yung kalooban o kautusan ng Diyos, kalooban ng Diyos, the same meaning. Kalooban mo ay nasa aking puso, nakasulat na. Kaya yun ang gusto kong sundin. Yun po yung testimony po ni David. Kamusta po kayo, yung mga kapatiran? Meron din po tayong ganitong testimony. Okay. Ito po yung tanong po natin. Okay. Kaninong kalooban ay sinusunod po natin sa buhay? Kaninong plano? Okay. Plano ng Diyos o plano ng Diyos ba pinag-isipan po natin? O yun ba yung sinisikap natin sundin? O yung sariling plano lagi pinag-isipan o pinag-usapan, o yun lang sinusunod po natin. Napakaganda po yung testimony ni Apostol si David. Yung kalooban mo, yun ang gustong sundin. Kinalulukuran. So, kinalulukuran kong sundin ang inyong kalooban. Kaya nung nag-aral pa ako ng Tagalog, so itong grammar ay kinalulukuran ay medyo nahirapan kong naintindihan. Okay? Kinalulukuran. So, tinulungan niyo po ako, kinalulukuran. Kinalulukuran. Kung sundin, so, God's will. Okay? Tagalish lang tayo, Tagalish. Okay? So,
Kinaluluhuran, ito po yung saan galing po. So, lugot. Ito po yung root word, lugot. So, masaya akong, lugot po ay magalak, tama po? Masaya. Masaya ako kapag sumusunod ako sa kalooban ng Diyos. Okay? Yun po yung tanong po natin. Ano po yung baliktaran po? Lungkot. Pwede po? Kinalulungkuran. Lungkuran ko. Kinalulungkuran ko ang kalooban mo. Baliktad. Kinalulungkuran ko. Malungkot ako kapag sumusunod ako sa kalooban niya. Mahirap ako. Malungkot ako. Ano po ba ang puso po natin? Number 1 o number 2? Ang hirap. Ganun po ba yung Christian life? Laging hirap? Mahirap pa talaga yung sundin natin yung kalooban ng Diyos? Daming mga utos ng Diyos sa Biblia. Pag binuksan po natin yung Biblia, maraming utos. Ganito dapat pong gawin, bawal ito. Okay? Maraming obligation. Kaya ilang mga Kristiyano po, ang gusto lang nila po ay sa Sunday lang. Tapos, nakikinig ng sermon, tapos nagbigay ng konting offerings. So, yun lang po iniisip po nilang Christian living. Sunday lang, nagbibihis ng maayos, tapos nag-church, mag-enjoy ng mga fellowship sa mga kapatiran, mga kaibigan, tapos nagbibigay ng konting offerings. So yun po yung mga konsepto ng maraming Kristiyano. Kaya kapag idatakpa doon, yung ibang mga katungkulan ng Kristiyano, evangelism tayo, tapos kailangan natin ganito, yung mga fellowship, mga training, okay. Saka yung mga planning para sa evangelism, para sa paglago ng pananampalataya. Parang walang pakialam sa paglago sa pananampalataya. So, parang kontento na po sila sa mga status, sa kalagayan po ngayon. Kinalulungkuran ko o kinaluluguran kong sundin. So, nung binasa ko po yung Biblia, sa English Bible, I delight to do your will. I delight to do your will. Masaya ako kapag sumusunod ako sa inyong kalooban. Masaya. So, ilagay po natin dito, isa pang tali, yung bookmark. Ilagay po dito yung bookmark. Tapos, pumunta po tayo sa Philippians chapter 2. So, babalik po tayo mamaya dito. So, pumunta po tayo sa Philippians chapter 2. Verse 13 po. Philippians chapter 2 verse 13. Babasahin ko po. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. So, connected po ito, konektado po itong dalawang talata. So, Psalm chapter 40, saka ito Philippians chapter 2 verse 12.
So, ito po yung Christian living. Ano po ba? Sino po yung gumagawa sa atin? Sino po yung kumikilos po sa atin? Ang Diyos po ang kumikilos sa puso ng isang taong ligtas. Ang Diyos po ang kumikilos. Okay. Kaya ito po yung napakahalagang tanong. Naramdaman po ba natin yung pakilos ng Diyos sa puso ko? Okay. Kung hindi, so kailangan i-check po natin yung ating salvation. Kung hindi mo naramdaman yung pakilos ng Diyos sa inyong puso, kung hindi po natin kinalulukuran, kung hindi po natin kinaluluguran, sundin ang kalooban niya, kasi ito po yung normal na Christian living. Kapag sumusunod po tayo sa salita ng Diyos, siyempre hindi po madaling gawin, mahirap. Pero doon po, kapag sumunod po tayo sa kalooban niya, doon po natin naramdaman yung saya. Masaya. Kapag natikman natin yung saya sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, kaya natin tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kaya ang Diyos po ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais. So, pagnanais muna, tingnan po dito, di ba? Pagnanais muna. Ito po yung pagnanais ay desire. Okay? Willing. Desire muna. Yung desire po ay binibigay ng Diyos sa atin, desire. So, hindi yung panibagong pagnanasa po ito, panibagong pagnanasa. Okay? Dati, bago po tayo na save, bago po tayo naligtas, wala po tayong ganitong mga desire. Yung pagnanasa po natin dati, ano lang po? Yung dati po natin pagnanasa ay sana maging okay yung buhay sa lupa. Yung pag-aaral, sana maayos yung pag-aaral. O magandang trabaho. So, pagtupat ng pangarap po natin sa lupa, malakas yung katawan, mga happy family. Yun lang po yung dati po natin pagnanasa. Dati po natin pagnanasa. Desire. Pero nung nakilala po natin ng Diyos, iba na po yung ating pagnanasa. Yung pagnanasa po natin, desire o hangarin, so, mga yearning, yung desire po ay hindi po para sa makalupang bagay, kundi makalangin na bagay. Makalangin na bagay. Kaya una, sana lumago ako sa pagkakilala sa Diyos. Yun po yung unang desire. Sana maging close ako sa Diyos. Kung i-share ko po sa iyo yung aking personal testimony, so mula nung pumunta po ako dito sa Philippines, mga 15 years na po ngayon. 15 years na. So 2008, December 29. Kaya, so 15 years. So maraming blessing po ibinigay ng Diyos sa akin. Maraming blessing. Okay. Pero alam niyo po ba kung ano po yung pinakamalaking blessing na ipinakaloob ng Diyos sa akin? Siyempre, pag nakita ko po yung mga maraming kapatiran ay maligtas, dumami po yung mga dumadami po yung mga churches, dumadami po yung mga taong ligtas sa bansang Pilipinas, masaya ako. Kaya tingnan po ninyo yung mga mission map natin 2024. So,
Napansin po ba ninyo yung bagong mission map 2024? Yung target po natin ng Philippine Life for Mission, itong taon 2024 ay 88 churches. 88 churches, tapos 49 mission branch. So, nung pumunta po ako dito, 2008, yung pang-apat po, yung Cavite Church, pang-apat. Apat na lang yung church. Pero ngayon, so dumami na. Kaya, so binigyan ako ng Diyos, binigyan ako ng pagkakataon na sumali sa itong mission, maluwalhating mission. Nakita ko yung mga mission dito ay lumalago, masaya. Pero, meron po akong mas malaking blessing. Ang mas malaking blessing po sa akin ay naging close ako sa Diyos. Naging malapit ako sa Diyos. Habang dumadaan sa maraming uri ng pagsubok, habang dumadaan, dinadaan ko maraming pagsubok o kahirapan. So minsan, mahirap na panahon. Habang dumadaan po ako sa ganong mga panahon, so unti-unti, lumapit po ako sa Diyos. Lumago ako sa pagkakilala sa Diyos. Yung dati kong pagkakilala sa Diyos ay maliit lang. Maliit lang yung dati kong pagkakilala sa Diyos. Pero habang tumatagal po ako dito, so habang dumadaan po ako sa maraming mga pagturusa, pagsubok, problema, siyempre mahirap sa katawan. Pero doon po, ako lumago sa pagkakilala sa Diyos. Yun po yung pinakamalaking blessing sa akin. Ayaw ko bumalik sa dati. Okay? Ayaw ko bumalik sa dati. Okay? Ngayon, mas close ako sa Diyos. Compare po sa dati. Okay? Paano nangyari po yun? Mga puro Bible reading lang? Hindi po. Dumaan po sa maraming pagsubok. Maraming mga problema. Kaya hirap sa katawan, pero yung puso ko ay masaya. So, yung desire, ang Diyos po ang gumagawa sa inyo maging sa pangnanasa, desire muna at paggawa. Okay? Alam niyo po ba kung sino po yung sumusunod sa kalooban ng Diyos? Yung mayroon pong ganong desire, pangnanais. Makalangin na pangnanais. Meron pong mga kapatiran na may hangarin talaga na gustong-gustong gamitin ako ng Diyos para sa kalooban ng Diyos. Kung isang brother, sisters, meron po siyang ganong hangarin na gustong-gustong gamitin para sa kalooban ng Diyos, sila po yung gagamitin ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino merong ganong hangarin. Kung sino wala. Okay. Kontento lang sa mga sitwasyon ngayon. Hanggang dito lang ako. Hanggang dito. So, ito po yung napakalaking mga blessing po. Kung wala po tayong hangarin, tapos pag pinipilitan po tayo ng Diyos, gawin mo yan, bawal mong gawin yan. Kung pinipilitan po tayo ng Diyos, samantalang wala po tayong ganitong mga pangnanais, ang hirap. Pero buti nga po, ang galing po ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa atin, yung itong pangnanais muna. Pangnanais. Kaya meron po tayong desire. Gusto kong sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya, Awit chapter 116, verse 12. Okay? Ano po doon?
Awit chapter 116 verse 12. So, ano ang isusukuli? Ano ang aking isusukuli sa lahat niyang kabutihan sa akin? Okay. Malaking biyaya, malaking pag-ibig, malaking ipinakaloob ng Diyos sa akin. Ano ang isusukuli sa Kanya sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yun po yung normal na puso ng isang taong ligtas na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan. So, Deuteronomy chapter 40 sa Lumang Tipan. Deuteronomy chapter 30 po, 30 verse 14. Deuteronomy chapter 30 verse 11 po. So, verse 15 po, verse 15. Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo sa araw na ito ang buhay at kabutihan, kamatayan at kasamahan. So, ano po ang inilagay ng Diyos sa ating harapan? Buhay at kabutihan. Sa kabila po, kamatayan at kasamaan. So, may dalawang option, buhay at kamatayan at kabutihan at kasamaan. So, life is choice. Kaya sabi niya, life is B, C, D. Okay? Yung B, birth. D, death. Ano po yung C? Choice. Life is choice. Maraming menu, mga bulalo o sinigang, sinigang na baboy, sinigang na salmo, sinigang na hipon, maraming menu sa buhay. Okay? Anong kaninang umaga, di ba, nag-choice, maraming choice ginawa ninyo kaninang umaga. Yung suot, anong isusuot ko? Okay? Anong sapatos? Anong sapatos isusuot ko? Anong menu sa almusal? Yung school, yung trabaho, yung job, maraming choice. Matalino po tayo, may idea po tayo kung ano ang mas magandang choice. Kung hindi maganda yung choice, pagsisihan mo ang inyong choice. Kung ito lang po titingnan po natin, buhay at kamatayan, kabutihan, kasamaan, madaling mag-choice. Verse 16 po. At iniutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Lumakat ka sa kanyang mga daan, tuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin at mga batas, upang ikaw ay mabuhay at dumami at pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inyong pinapasok upang angkinin. Verse 17, okay? Verse 19. Tinatawagan ko ang langit at lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa, kaya't piliin mo at ng inyong bini ang buhay upang ikaw ay mabuhay.
Verse 20 po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, sundin ang kanyang tinik, at manatili ka sa Kanya, sapagkat ang kahulugan ninyo sa ito ay buhay, at haba ng inyong mga araw, upang matirahan mo ang lupain ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa iyong mga ninuno, kina Abraham, Isaac, at Jacob. So, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. So, kaya last Sunday po, last Lord's Day, sinabi ko po sa inyo. So, paano po natin malaman na isang tao ay nagmamahal sa Diyos? Okay. So, paano po malaman na isang tao po ay nagmamahal sa Diyos? Okay. Sa pamamagitan ng obedience. Kung walang obedience, nagmamahal po ba siya sa Panginoon? Hindi po. Sa bibig lang, sa bibig. Kung walang pagsunod, kung walang pagtupat, kung walang pagsunod sa kanyang kalooban, yung pagmamahal ay hindi tunay. Hindi tunay. Kaya, action is pinaka-malinaw na language. Action is language. Yung lingwahe sa bibig, hindi po yan tunay. Lingwahe sa bibig, hindi po yan totoo. Pero yung action, yun po yung totoong language, yung action. Ano mang ginagawa po natin, yun po yung sinasabi mo sa harap ng Diyos. Puro umuoo lang, di ba? May experience po tayo sa mga ating evangelism. Okay? Pag iniimbitahan po natin sila, anong sabi po nila? Oo lang, oo. Umuoo. Kung walang pagtupat sa kanilang pangako, yun po yung mga language po nila. Kayong Kristiyano po, hindi pwede ganon. Ano mang salitang lumalabas sa ating bibig, so yun po yung kailangan po natin tuparin. Okay? Lalo po sa ministry, anumang ministry po, ibinibigay ng Diyos sa atin, so dapat tuparin po natin. Hindi lamang po pwede, opo. Okay? Kaya dito po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at sundin ang kanyang tinik. So, obedience ito. Kaya, verse 11 po, verse 11. Magmula verse 11, babasahin ko po yung mga ilang talata. Sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi napakabigat para sa iyo ni malayo. Wala ito sa langit upang wag mong sabihin, sinong aakyat sa langit para sa atin at magdadala niyon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating marinig at magawa. Ni wala sa kabila ng dagat upang wag mong sabihin, sino ang dadaan sa dagat para sa atin at magdadala niyon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating marinig at magawa. Verse 14, basahin po natin, 3, 2, 1. Kundi ang salita ay napakalapis sa iyo, ito ay nasa inyong bibig at nasa inyong puso, kaya ito ay inyong magagawa. Nasaan po yung kalooban ng Diyos? Okay? Nasa malayo po? Kung nasa malayo, so hindi kaya natin sundin yan. Kapag nasa langit, kapag nasa dagat, kabilang dagat, hindi natin kayang sundin. Pero salamat po sa Diyos, nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Yung kalooban ng Diyos ay isinulat niya sa ating puso. Okay. Yun po yung gabay ng Holy Spirit. Kung wala po tayong gabay ng Holy Spirit, so mahirap. Mahirap po yung Christian living.
Ang salita ay napakalapis sa iyo, ito ay nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya ito ay inyong magagawa. So, balik po tayo sa Psalm chapter 40. Psalm chapter 40, verse 8. So, kinaluluguran kong sundin ang inyong kalooban, O Diyos ko, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kaya, yung sa ating Christian living, meron po tayong gabay at tulong ng Holy Spirit. Tapos sa ganitong mga gawain, Sunday sermon, Wednesday sermon, saka sa ating daily Bible reading and meditation. So lagi po, ginagabayan po tayo ng Diyos. Ito yung tamang daan. Dito ka. Huwag kang maligaw. Dito ka. Parang gabain ng magulang. Yung parental guidance. Lagi pong sinasabi ng magulang sa kanilang mga bata, lalo po yung mga maliliit na bata, di ba lagi po silang sinasabihan ng mga magulang, nanay at tatay, anak, so behave ka, ba't yan, dapat gawin mo ito, hindi pwede gawin yan. Gabay ng magulang. Kaya yung anak po ay lumalago ng maayos. Yung mga nanay, tatay po dito, ano pakailang binibigay mo sa mga anak? Pakailang, damit, sa kayong bahay o tulugan? Yun po ba yung lahat ng katungkulan ng magulang? Hindi po. Pakain, damit, sa kayong katulugan, ano lang, mga basic needs lang para sa katawan. Pero para sa kanilang espiritu, ano po yung kailangan po natin gawin para sa kanila? Di ba nagtatrabaho po tayo, mabigat na trabaho para may pagkain. Yun ang ibinibigay natin sa mga anak. Yung damit, sa anak ibinibigay. Saka yung education, ibinibigay sa anak. Pero basic lang po yan. Mas mahalagang needs po nila ay spiritual needs. Spiritual needs. Dapat turuan sila ng words of God. Dapat tulungan po sila kumilala sa Diyos. Dapat tulungan po silang lumago sa pagkakilala sa Diyos, hindi lamang po sa katawan. Dapat lumago po sila sa pagkakilala sa Diyos. Kung kilala na po nila ang Diyos po ay magiging magulang nila, ang Diyos po ay magiging teacher nila, ang Diyos po ay magiging gabay at yung ilaw sa kanilang buhay. Magiging okay. Ang Diyos po ang gabay at tulong sa kanyang buong buhay. So, para matupad po yung verse 8 po ito, verse 8 ito ay second step. Yung first step po ay verse 6 and 7. First step, ito po dapat mangyari sa atin. Dapat dumaan po tayo sa verse 6 and 7 para darating po tayo sa verse 8. 6 and 7, hain at handog hindi mo ibig, unit binigyan mo ako ng bukas na pandinig, handog na sinusunog at handog pang kasalanan, hindi mo kinailangan. Nang makagayon ay sinabi ko, narito ako ay dumarating, sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Verse 6 and 7, so tungkol kanino po ito, verse 6 and 7? Tungkol kay Hesus Kristo. Ito po yung tungkol kay Hesus Kristo. Verse 7, narito ako ay dumarating. Sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin.
Yung balumbon ng aklat, scroll, ito po yung scroll. So ito po yung dating Bible sa Lumang Tipan, scroll. Scroll of the book. Okay? Yung dating Bible po ay nakasulat sa mga balat ng hayop, kaya nakascroll po siya. Yung balumbon ng aklat. Nakasulat tungkol kay Hesus Kristo. So ito po ay nabanggit po sa Hebreo chapter 10. Pumunta po tayo sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, verse 5. Kaya't pagdating ni Kristo sa salibutan, ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, unit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Verse 6, sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan, hindi ka nalugot. Kaya sinabi ko, narito ako ay dumating upang gawin ang inyong kalooban, O Diyos, sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin. Ito po yung galing po sa Psalm chapter 40. Okay? Tungkol kanino po ito? Tungkol kay Hesus Kristo. Yung handog na sinusunog, handog parang kasalanan, ay hindi ka nalugot. Yung mga handog sa Lumang Tipan ay hindi mabisa. Hindi ka nalugos sa mga handog sa Lumang Tipan. Mga shadow lang po yan, shadow. Shadow. Taon-taon, July 10, inialay po nila yung mga hayop, taon-taon. So, hindi po yan tunay na handog. Shadow lang, shadow, anino lamang. Ano po yung tunay na alay? Tunay na alay po ay si Hesus Kristo. Kaya, chapter 10, verse 1, yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga ito, kailan may hindi nito mapapasaktal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng ganun din mga alay na laging inihahandog taon-taon. Okay. Yung kautusan o yung alay sa Lumang Tipan ay anino lamang, shadow lang. Ano po yung tunay? Si Hesus Kristo. Kaya sabi ni Jesus, narito ako. Okay. Dumating ako sa salibutan. So verse verse 7 po, ano po yung sinabi ni Jesus? Narito, ako ay dumating upang gawin ang inyong kalooban, O Diyos. Kalooban mo, dumating ako sa salibutan upang gawin ang inyong kalooban mo, O Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Kaligtasan. Pagliligtas ng mga makasalanan katulad po natin. Yun po yung kalooban ng Diyos. Nakikita nyo? Gaano ka-difference yung ating kalooban sa kayong kalooban ng Diyos? Yung kalooban ng Diyos ay hindi po makalupang bagay. Yung kalooban ng Diyos ay gustong-gusto niya dalhin tayo sa langit. Hindi dito. Hindi dito sa lupa. Mahabang buhay sa lupa, hindi po yan kalooban ng Diyos. Maayos na buhay sa lupang ito, hindi po yan kalooban ng Diyos. Malakas na katawan. Okay. Kaya mahaba yung buhay natin sa lupang ito, o maginhawang buhay sa lupa, hindi po yan kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ay dadalhin po tayo sa kaharian niya. Yun po yung inihanda ng Diyos para sa atin. Walang hanggang, yung buhay na walang hanggan at walang hanggan kalwalatian at karangalan sa langit. So verse 9, pagkatapos ay
idinakdak niya, narito ako ay dumating upang gawin ang inyong kalooban. Inalis niya ang una upang may tatak ang ikalawa. Yung una, lumang tipan, ay inalis. Yung ikalawa, bagong tipan, yun po yung kaligtasan, ebanghelyo. So verse 10 po, verse 10. Verse 10. Napakahalaga po yung talatang ito, verse 10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Sana isaulo po natin itong verse 10. Okay? Sa pamamagitan ng kalooban niya, kalooban ng Diyos. Yung salvation po natin, yun po yung kalooban ng Diyos. Okay. Tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, tayo po ay ginawang banal. Justified. Justified. Ginawang banal. Hindi po sa pamamagitan ng ating sariling mabuting gawa. Hiwalay po ito sa ating sariling katuwiran. Hiwalay po ito sa ating sariling mga paggawa ng mabuti. Okay. Yung kaligtasan po ay hiwalay sa gawa natin. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo. Siya po yung namatay. Minsan, isang beses lang, magpakailanman. Kaya, chapter verse 16 po. Kaya kapag isang tao ay ligtas na, ano po ang nangyayari? Okay? Ano pong nangyayari sa puso? Verse 16, ito po yung nangyayari. Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso. Ito po yung ginagawa ng Diyos. Ito po yung ginawa niya sa atin. Nung ligtas po tayo, ito po yung ginawa niya. Inilagay po niya yung kanyang kalooban sa ating puso. Kaya meron na po tayong panibagong pagnanasa. Okay. May willing po tayo sundin ang kalooban ng Diyos. Dati, ang hirap. Ang hirap sundin yung kalooban ng Diyos. Konting hirap, bagsak agad. Konting tukso, tisot agad. Parang walang gana ako sa Christian living. Kaya, namimiss lang lagi yung unang sigla. Dati, ganito ako dati noon. Parang naging faster. Pero yung Christian life, pero di ba may pangnanasan ng Diyos sa ating puso, araw-araw, lumalago po tayo. Lumalago. Paglago yung growing, yun po yung mystery ng life. Mystery of life. Okay? Ito, buhay po sila? Ito, buhay o hindi? So, walang buhay sa kanila, kaya the same. Last year, this year, the same. Dahil walang buhay sa kanila. Pero yung totoong puno, totoong halaman, lumalago. Lumalago. Yung growing
hindi po sa pamagitan ng ating sariling yung mga sarili, yung growing, meron pong nagpapalaki, nagpapalago. Unang Korinto, dito po muna, verse 17 and 19. Sinabi din niya, ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, hindi ko na alalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, wala nang pag-alay para sa kasalanan. Kung saan may kapatawaran ng mga ito. Ibig sabihin, napatawat na yung ating kasalanan. Kung saan may kapatawaran ng kasalanan, wala nang pag-aalay para sa kasalanan. Dahil napatawat na. Lahat ng ating kasalanan nakalipas, ngayon, saka yung future sin ay napatawat na. Kaya wala nang pag-alay para sa kasalanan. Kung napatawat na, kung napatawat na po yung ating kasalanan, kailangan pa tayong hihingi ng tawad o hindi na kailangan? Hindi na. Hindi na kailangan hihingi pa ng tawad. Kagaya po ng mga ginagawa ng maraming tao sa mga religion, sa mga tradisyon po nila, kapag nakasala sila, humihingi sila ng tawad. Dahil hindi nila alam ito, na napatawad na lahat ng kasalanan mo. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, wala nang pag-aalay para sa kasalanan. Yung kasalanan mo, kasamaan mo, hindi ko na alalahanin pa. I forgot. Wala na. Malinis na. Malinis ka na. Ginawa ka ng banal. Yun po yung meaning ng ginawang banal. Ginawang banal. Sila po ay church. Ginawang banal. Yung mga grupo ng mga taong ligtas, ginawang banal. Sila po yung church. So verse 19 po. Kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa sanctuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Okay. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo, so meron po tayong pagtitiwala. Meron po tayong katapangan. Pwede po tayong matapang na pumasok sa sanctuaryo. Kapag malaking bahay, tapos naimbitahan po tayo. Naimbitahan po tayo ng Malacanang, halimbawa Malacanang, o kahit barangay hall. Tinawagan ka ng barangay captain. Punta kayo sa barangay hall, tapos dumating ka na sa barangay hall. Pasok ka agad sa kwarto ni barangay captain? O hintay mo na. Hintay mo na sa labas. Tapos medyo takot. Takot. Ay, baka may problema ako. Kahit sa kwarto ni barangay captain, hindi mahirap pumasok matapang. Kap, nandito ako. Sa city hall, yung kwarto ni mayor, pwede kang pumasok na may katapangan? Pwede kang pumasok na matapang? Hindi po. Pero dito, sanctuaryo, yung kwarto ng Diyos. Yung kwarto ng Diyos. Yun po yung sanctuaryo. Yung bahay ng Diyos, sanctuaryo. Pwede ba tayo pumasok sa bahay ng Diyos na may katapangan? Anong sabi dito? Yes, meron tayong katapangan na pumasok sa bahay ng Diyos. Okay? Sanctuaryo, yung bahay ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.
Kaya mula nung ligtas po tayo, ano po yung kailangan po nating gawin? Verse 24. At ating isa alang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon. Anong araw po ito? Okay. Sa tingin mo, anong araw po yung pinakamahalaga sa inyo? Anong araw po ay hinihintay po natin? Pasko? Lumipas na. Okay? Pasko, lumipas na. Anong araw hinihintay po natin? Yung birthday mo, hinihintay? Mo celebration day, meron po ba? Itong araw po, araw ng Panginoon. Araw ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Second coming, papalapit na po. Nakikita po natin yon na papalit na ang araw ng Panginoon, second coming. Kaya kailangan po natin magtipon. Hindi pwede pabayaan ang ating pagtitipon. Yung gathering, fellowship, hindi pwede pabayaan. Yung gathering. Gaya ng ugali ng iba. Okay? Yung isang family po tayo. Isang family, spiritual, makalangin na family. Iba na po yung pananaw po natin. Okay. Kahit physically, hindi po tayo family. Yung family ko ay nasa Korea. Physical family. Pero, lahat po ng mga kapatiran dito ay spiritual family. Makalangit na family po tayo. Ganito po tayo hanggang sa langit. Tuloy-tuloy. Palakasin niyang loob ng isa't isa, gigisingin ng isa't isa, gising ka. Malapit na yung pagbalik ng Panginoon. Bakit tulog ka na? Gising. Habang ginigising po natin bawat isa sa pag-ibig, sa mabuting gawa, ano pong ibig sabihin, gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig? Gigisingin ng isa't isa sa mabubuting gawa. Kung meron pong mga kapatiran na may galit, tampo, o puo sa puso, so gisingin po natin sila sa pamagitan ng pag-ibig. Para mawala po yung mga galit o tampo o mga complaint. Sa pamagitan ng i-encourage po, i-remind po natin sa bawat isa kung paano po tayo minahal ng Diyos. Kung paano po tayo pinatawad ng Diyos. Gisingin po natin bawat isa. Tapos, mahalin po natin sila. Gisingin po natin ang isa't isa sa mabubuting gawa. Kung meron pong mga mabubuting gawa, ano po yung mabubuting gawa? Evangelism, tapos yung mga pagligtas sa mga naliligaw na kaluluwa. Gigisingin po natin, isama po yung bawat isa. Encourage po natin ang bawat isa para makasama sa mabubuting gawa sa pag-ibig. Para hindi po tayo maging tamad. Verse chapter 10, verse 35. Kaya't huwag ninyong itakil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tatanggapin ninyo ang pangako. Verse 27. Basahin po natin. 3, 2, 1.
Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaalanta. Okay? So, sandaling panahon. Sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating. So, Panginoon po ay dumarating. Siya po yung darating sa sandaling panahon. Hindi ma-delay. May araw. May panahon ng Diyos. May kalooban yung kalooban ng Diyos ay matutupad. Tama po ba? Yung plano ng Diyos, yun po yung matutupad. Kalooban niya, yun po yung matutupad. Dapat i-align po natin yung buhay doon sa plano ng Diyos. I-align po natin. Para sa araw ng Diyos, dapat nandun po tayo sa araw ng Diyos. Okay? Para hindi po tayo late doon sa timing ng Diyos, yung panahon ng Diyos. Para maging handa po tayo sa Kanyang pagbalik. Minsan, di ba, yung mga pick-up service po natin sa umaga, nakikita ko po yung mga text ng brothers, nandito na po yung unang batch. Naghihintay po sila hanggang lalabas, yung mga brothers sisters. Yung pick-up service, pwede maghintay sa labas. Kahit hindi pa ready kayo. Pero, pag late po tayo sa panahon ng Diyos, maghintay po ba ang Diyos? Hindi siya maghintay. Magsasara po yung pinto. May panahon ng Diyos, tandaan po natin, may kalooban niya. May kalooban niya. May plano ng Diyos. Yun po dapat natin malaman, yun po yung dapat unahin po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang plano ng Diyos. Ano ba ang mas mahalaga sa buhay ko? Tapos, may panahon na matutupad yung kalooban niya. May panahon. May promise po tayo sa Biblia. Okay. Kahit hindi pa nangyayari yung lahat ng promise, yung pangako ng Diyos, pero malapit na po mangyari. Kailangan po natin i-align yung ating buhay doon sa schedule ng Diyos. Ang Diyos po may schedule. May program po siya, may program. Kailangan po natin malaman kung ano po yung schedule ng Diyos, yung program niya. Dapat doon po tayo sumunod. Balik po tayo sa Psalm chapter 40. Kaya Psalm chapter 40, verse 6 and 7, ito po yung tungkol kay Jesus Cristo. Nakita po natin. Tapos verse 8 po, ito po yung gabay at tulong ng banal na Espiritu. Okay? Kaya kapag nangyari po sa atin yung salvation, si Jesus ay dumating na sa salibutan. Pero dumating po ba siya sa inyo o nasa labas pa? Okay? Mahalaga po yan. Dumating na po si Jesus sa salibutan. Pero dumating po ba siya sa ating puso? So, dumating na sa ating puso si Jesus Cristo. Upang tuparin yung kalooban niya. Kaya natupad na po yung kalooban niya sa ating puso. Ano po yung kalooban niya? Kaligtasan. Nangyari po sa atin. Na nakatanggap na ako ng kaligtasan. Kung nangyari po ito, verse 8, ito po ay nangyayari. Kinalulugaran kong sundin ang inyong kalooban, o Diyos ko, dahil
ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ito po yung Christian living. Tapos verse 9 and 10. Ito po yung ating mission. Verse 9 and 10, ito po yung ating mission, trabaho sa ating natitirang panahon. Ano po yung trabaho po natin? Ako'y nagpahayag ng masayang balita ng kaligtasan sa dakilang kapulungan. Nagpahayag, nag-evangelize, nag-proclaim ng masayang balita, magandang balita, ebanghelyo ng kaligtasan, yung salvation. Inihahayag po natin yung ebanghelyo sa dakilang kapulungan, sa daming tao, sa maraming tao, sa dakilang kapulungan. Ito po yung trabaho po natin. Sino po? Kaya dito po, nakikita po natin yung mga pagkakasunod-sunod. Okay? 3-step po, di ba? 3-step. Step 1, salvation. So, dapat dumating si Jesus sa ating puso. Okay? Sabi niya, narito ako, dumating ako sa salibutan upang gawin ang kalooban ng Diyos. Okay? Tapos, tinupad po niya yung kanyang katungkol, yung mission. Namatay po siya sa cross. Namatay po siya sa cross. Na tubos na po lahat ng kasalanan, yung ebanghelyo po ito ay dumating sa atin. Noong nakinig po tayo ng salita ng ebanghelyo, doon po dumating si Jesus sa ating puso. Si Jesus ay kasama ko ngayon. Sino po yung kasama po natin? Ito po yung mahalaga. Si Jesus ay kasama po natin. Kaya, ginagabayan po tayo ng banal na Espiritu. Okay? Kinalulukuran kong sundin ang inyong kalooban, O Diyos. Dahil ang inyong kautusan ay nasa aking puso. Okay. Kaya ito po ay tawag po yung sanctification. Pero ito po ay being led by Holy Spirit. Ginagabayan po tayo. Hindi po pinipilitan. Okay? Tama po ba? Ginagabayan po tayo ng banal na Espiritu. Hindi po tayo pinipilitan. Okay? Kung ginagabayan po sila ng banal na Espiritu, sila po ay evangelism. Sila po yung nag-evangelize. Alam niyo po ba kung sino po yung nag-evangelize? Dapat sure salvation. Tapos, dapat ginagabayan po sila ng banal na Espiritu. Kaya lumalago sa pananampalataya, pagkakilala sa Diyos, sila po yung ginagamit ng Diyos para ma-evangelize. Kaya, kung wala akong bunga ng kaligtasan, kung wala po tayong bunga ng evangelism, so kailangan po natin dalawang checkpoint. Kailangan po natin i-check yung dalawang bagay. Sure ba ako kaligtasan? Sure na ako. Okay, yung number one. Kung ganun, pangalawang checkpoint, ginagabayan ba ako ng banal na Espiritu? Lumalago ba ako sa pagkakilala sa Diyos? Kung number one, kung hindi nangyari number two,
So, kahit ini-evangelize po natin, so mahirap maligtas. Hindi po sila ginagamit ng Diyos. Kaya verse 9, ako'y nagpahayag ng masayang balita ng kaligtasan sa dakilang kapulungan. Narito, ang aking mga labi ay hindi ko pigilan, O Panginoon, inyong nalalaman. Hindi ko ikinubuli ang aking katuwiran sa loob ng aking puso. Ibinalita ko ang inyong katapatan at ang pagliligtas mo. Hindi ko inilihim ang inyong tapat na pag-ibig, ang inyong katapatan sa dakilang kapulungan. So, verse 9 and 10, ano po ito? Okay. Ipapahayag ko. Pahayag. Walang lihim, hindi ko ikinukubuli. Hindi ko itinatago ang katuwiran ng Diyos sa loob ng aking puso. Ipapahayag. Ilalabas. Ang nangyari sa puso, dapat may nangyari sa puso. Yun po yung ilabas, ipahayag, ipakita sa kapwa mo, sa kaibigan mo. Yun po yung evangelism. So, naintindihan po ba? Kung walang nangyari sa puso, walang ipapakita. Walang ipapakita sa kanila. Walang ipapahayag. Kaya, mahirap maimbita, mahirap mahikayat po yung mga unbelievers. Pag nakita po na nila na ginagabayan po tayo ng banal na espiritu, pag nakita po nila yung liwanag sa ating buhay, liwanag. Iba yung buhay nila, walang liwanag, madilim. Madilim po yung buhay po nila. Kaya hinahanap po nila yung ilaw, hinahanap nila yung liwanag sa pagiliran. Pag nakita po nila yung liwanag sa atin, pag nakita po nila yung ilaw sa buhay po natin, so mas madali po mahikayat po sila. May liwanag po tayo sa ating buhay. Anak tayo ng liwanag. Ginagabayan po tayo ng liwanag araw-araw. May fellowship po tayo sa liwanag araw-araw. So, Efeso chapter 3, Efeso chapter 5, verse 8. Ephesians chapter 5, verse 8. Sapagkat kayo ay dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Dati, ano po? Dati? Kadiliman. Brown out tayo, brown out. Dati brown out. Walang liwanag sa ating buhay. Kadiliman. Okay. Walang pag-asa sa buhay. Walang future. Pag nasa kadiliman, yung isip, madilim. Yung isip, madilim. Yung internet, yung SNS, madilim. Walang liwanag doon. Wag po natin hanapin yung liwanag doon sa SNS. Okay? Madilim po yan, madilim. Buksan po natin yung Bible. Yun po yung liwanag. Yung fellowship, may liwanag. Sa words of God, may liwanag. Subalit ngayon, liwanag sa Panginoon. Lumakat kayong gaya ng mga anak ng liwanag.
Unang, verse 14, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa inyo. Si Kristo ay magliliwanag sa inyo. Si Kristo po ay liwanag. Meron po tayong kasamang liwanag. Si Jesus Kristo, banal na Espiritu. Kaya, so yun po yung ipahayag po natin sa mga mahal po natin sa buhay. Yung liwanag na dumating sa atin. Yun po yung ipahayag sa ibang mga tao. Kaya bilang isang anak ng Diyos, pwede po ba tuloy-tuloy tayo sa mga chismis? Pwede po tayo? Masarap pa yung chismis? Alisin po natin yung chismis sa ating bibig. Okay. Tapos yung mga complain. Tuloy pa tayo sa mga complain sa ating bibig? Hindi po. Kahit anumang alon sa buhay ay dumarating sa aking alon. Minsan malakas yung alon, bagyo, kahit anumang dumarating po sa atin. Manatili po tayo sa pasasalamat. Okay? Maghanap pa tayo ng mga bagay na maganda. Okay. Manatili po tayo sa katapatan. Bilang isang anak ng liwanag, pwede po ba tayo magsinungaling? Hindi pwede. Huwag po tayo mangako ng madali. Samantalang mahirap, walang natutupad. Manatili po tayo sa kasipagan, sa gawain ng Diyos. Yung liwanag, yung bunga ng liwanag ay verse 9, nakikita po natin, verse 9, bunga ng liwanag, nasa lahat ng mabuti, matuwid, at katotohanan. Yun po yung bunga ng liwanag. Kaya, so balik po tayo sa Awit chapter 40. So, from verse 6 hanggang verse 10 po, nakikita po natin yung three stage of salvation. Okay? Yung ang mga tatlong step na mahalaga sa ating Christian living. Una, mga salvation. Pangalawa, yung Christian living bilang isang anak ng Diyos, may gabay. Kung may gabay at tulong ng Panginoon, anong sabi dito? Kinaluluguran ko, sundin ang inyong kalooban. Hindi po ikinamamatay ko sundin ang kalooban mo. Ito po yung testimony ng isang taong ligtas na ginagabayan at tinutulungan ng banal na Espiritu. Ang kalooban mo ay nasa aking puso. Yun ang gusto kong sundin. Kung mangyari po ito sa ating buhay, Kristiyano, verse 9 and 10. Ito po yung trabaho po natin. Okay? Ipapahayag po natin ang magandang balita, masayang balita. Kaya sabi dito, masayang balita. Good news. Okay? Masayang balita. Gusto po ba natin yung mga pamilya po natin ay maging masaya? Kung gusto po natin maging masaya yung pamilya po natin,
ebanghelyo sa kanila para maging masaya sila. Yung magulang natin, yung mga anak natin, yung mga mahal po natin sa buhay, iparating po sa kanila yung masayang balita. Yun po yung pinakamasayang balita. So, sana itong taon 2024, itong tatlong step, doon po tayo lumakad at sumunod sa ating pamumuhay Kristiyano. So hanggang dito lang po, manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Inilagay niyo po ang banal na Espiritu sa aming puso at banal na kalooban sa aming puso. Nawa tuparin po namin na ang kalooban mo sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Lalo na po sa itong panibagong taon, 2024, nawa lahat ng maluwalhating yung kalooban mo para sa bawat isa sa amin dito ay matupad. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito para sa kaligtasan ng mga mahal po namin sa buhay, para lumago ang aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito. Lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan sa mahirap na pagsubok sa buhay, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at karunungan at matatak na pananampalataya upang madaig po nila ang pagturusa at pagsubok sa pamagitan ng tulong at gabay ng Panginoon. Ipinagtitiwalaan po namin ang lahat ng buhay namin sa inyong mahabagin at makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.